Hello everyone! Welcome sa aming special pilot episode sa ating mga kapamilya, kapuso, ka-A to Z, kapatid. Welcome sa Kapehan. Pehan. Humabol. Ako si Prince. Ako naman si Eloy. At ating pag-uusapan ngayon ay about sa gusto ng lahat, I would assume. Ang, ano yun, Eloy? Travel, of course. Tama, oo. Sino ba namang may ayaw na mag-travel, di ba? Oo, lahat. Pangarap ng lahat yan. So, yun ba, sa mga una mong pinuntahan nung dalaga ka pa, yun, iba-iba yun naman. Nung kabataan. Nung kalakasan. Yes, kalakasan. Oo, nung kalakasan. Ako kasi yung una ko, Singapore. Kasi yun yung pinadala ko ng company ko. So yun yung unang outside of the country ko. Doon ba? Akala ko JP. Diba? No. Doon? No, Singapore. Yun yung first, I think mga 3 or 4 days yata yun. Yun yung una kong labas ng Pilipinas. At tuwang-tuwa ako sa Singapore kasi ang daming parang kakaiba siya, malinis, maganda, daming bulaklak at that time. Pero yung bulaklak niya yung mga ordinary bulaklak lang din na kagaya sa Philippines. Paano mo pinrocess? So, company ang nag-process ng... Oo, wala naman tayong visa. Ang mga Pinoy, pag pupunta ng Singapore, you just have to have your passport. Flight. And then, Sila nag-book? the flight, wala akong, nag-book lahat yung company lahat. Pati hotel, accommodation, lahat. So, wala. Sumakay lang ako sa aeroplano. At saka, work naman yon. So, iba siyang... Anong feeling ng first time na masaya, pero... Excited masaya. ka ba do? Oh, excited. Sobrang excited kasi gusto ko talagang magbiyahe. Pero, yun nga, dahil hindi naman talaga siya for leisure, hindi siya bakasyon. So, na-enjoy ko after work, nakakalabas, pero hindi masyadong nakapag-explore. Sayang din. So, talagang business trip siya. Business, yes. Ikaw, ano ang unang bansang napuntahan mo? Same din. So, company na travel din yung so yun yung sa UK, yun yung first out of the country, tapos meron pa akong mga diba yung sa DOST, so mga pinrases, so company na lahat ang nag-ayos din, lahat sila nag-book ng flight ng business class. Wow! Siyempre naman ang haba naman ng trip nun, no? Kumusta naman kung nakasiksik ka sa economy, kawawa naman ng mga tuhod. Yun, so first time din yun, doon din ang first na snow encounter ko eh. So 2006 yun, tapos February, almost 1 year, nag-stay ako doon. Parang majority ng 2006, doon na ako nag-stay. Unang travel, so yung mga clearance, dala-dala ko kasi alam kong merong hold up sa documentation merong mga clearance sa NBI, Bureau of Immigration, lahat nun sila na din nag-ayos. So, ang dala-dala ko yung gamit. Tapos, mga papers. So, nag-clear out naman. So, Manila, Hong Kong, Germany, Birmingham. So, from Birmingham, meron nang nag-pick up din sa amin. So, diretso lang. Ikaw, mapalad ka, may hotel. Kasi sa akin, long na stay. So, kinuhanan kami talaga ng, hindi siya sa hotel. Parang hotel yata dun sa first few days. Then eventually, nung ready na yung tutuluyan naming lugar, lumipat na kami dun. Ang kagandahan nun, dahil dineclare namin hindi kami nagda-drive, binigyan kami ng transportation allowance. So, nagbubook lang kami. Meron kaming driver, ganyan. Papasok kami ng opisina na may taga-hatid, sundo, ganyan. Then, pag weekends, kung gusto naming lumakad, binubook din lahat. The joy of not driving, being the passenger. Oo. Yeah, at least na-enjoy mo kasi ang tagal, 1 taon. Kumpara dun sa 3 araw, 4 na araw ko, kasama na yung flight ko. So, mabilis lang naman yung flight to Singapore, Manila to Singapore. That's saan ba ang dream destination mo? Assuming walang financial consideration na or type. Europe.
mga Shenzhen na Yes, countries. yes, Okay. Shenzhen countries. Oo. Gusto ko Nox. Alps, yung i-explore ang Alps. Switzerland, yan. Akyat ng bundok, ganyan. No, hindi naman. Hindi naman mangangakyat. Meron naman mga cable cars. Mga ano, oo nga. Yeah. Tama. Yeah. Parang mahirap Yeah. nga na ganun. It's fun, no? Pero it's good, no, na nag-start tayo during our 20s. Actually, alam mo, yung first travel ko na yun yung nag-open up talaga sa mind ko na, ay, gusto ko pang makarating ng iba pang bansa, gusto ko pang ma-explore yung iba pang mga locations. Gandang-ganda na ako nun sa Singapore. Pero nung nakapunta ako ng Japan, yun yung isa sumunod ko na trip. Ano naman yun? 3 months naman ako doon. Yun, sabi ko, Yan na yung JP? sabi ko, akala ko ang ganda na ng Singapore. May nag-top ka, no? May mas maganda pa pala. Kasi, springtime ako nakapunta ng Japan. And cherry blossom season. Oh, perfect So, na tayo. sobrang ganda. Yung, work din yon. Yung work ko, meron na dadaanan na park papunta dun sa, di ba, nakatira kami sa, merong dormitory, yung Nagwawalk ka na lang? nakatira kami doon, nagwawalk ako to work. Mag-surfing. Malapit lang kasi yung yung dormitory doon sa trabaho. At pag ang dinadaanan ko park na may mga cherry blossom trees. Oh, So every day relaxing. nakita ko talaga yung paano magsimula yung bud, nag-bloom hanggang sa start na nalalagas. Kaya sobrang parang ay ito talaga yung magandang bansa, mas maganda. Well, ayoko na magkumpara, pero ang ganda talaga para Pero sa akin. parang kasi challenging yung language. Paano kung Oo, nawawala yung ka na doon? language. True. Pero meron kaming meron kaming class after work. Meron kaming Nihongo class provided din ng company. Pero hindi na mo naman maa-adapt lahat ng salita nila kasi parang you're beginner ka lang. Kumbaga, parang preparatory ka pa lang tapos yung makakausap mo iba na yung iba na yung salita nila kasi iba-iba yung form of communication nila pag informal, formal, super formal, depende sa kausap nila. So nag-iiba pati yung accent and mga intonation nila nagbabago. So yun. Naalala ko yan talagang challenging kapag mayroong language barrier. Before nagpunta kami sa Korea, yung Google Apps, as in literal, nag-uusap kami kasi tinatanong namin din kung paano yung lugar kung saan pupunta. Tina-type ko, tina-translate ng Google Apps, then pinapabasa ko. Tapos nagta-type back siya. Para ganun kami mag-usap ng time na yun. Pero siguro eventually sa future, baka meron ng mga ini-implant or something na talagang nakakapag-converse na kahit ginagamit meron yung native yata. language mo, nagkakaintindihan kayo dun sa foreign na language. Meron na yata ngayong Meron na. ganung technology. Sasabihin tapos magsasalita siya in the language na gusto mo. Isi-set mo lang siya. So hindi mo na ipapabasa. Meron na. Pero at that time, challenging pero very helpful naman sila eh. Tapos nagtatry naman silang mag-English and makipag-communicate kahit medyo hirap sila sa English kasi hindi naman talaga kasali yun sa everyday life, everyday communication nila. Talagang kung ano lang yung language nila, yun yung ginagamit nila everyday. So, yun. Pero enjoy pa din kasi alam mo yung kanilang mga public places. Maraming mga signs and yung mga signs na yun may mga drawing. So kahit hindi mo naintindihan yung nakasulat. yung apps. Parang may apps nun eh. Kaya niyang i-scan. Maintindihan mo. Ita-translate niya kahit yung image ng characters kasi di ba parang ibang stroke yung kanji ba ang tawag doon? Oo, di ba? Di ba? So, nata-translate nga. Ang sarap din mag-travel kasi ang dami mong natututunan. Hindi ka lang nakafocus dun sa kung anong kinagisnan mo sa atin sa Philippines. Ang dami mo nakikilalang tao, tapos nalalaman mo yung mga culture, naintindihan mo na may mga bagay pala na acceptable sa atin pero hindi siya acceptable in other places.
Tapos, makakamit ka ng iba't ibang tao. Tapos, marirealize mo na pare-parehas lang din pala. Or even though lahat ng tao, parang iba-iba yung status natin sa buhay, different walks of life, different, may mayaman, may mahirap, may educated, may hindi nag-aral. Pero at the end of the day, parang we're looking for the same thing. Tama. Alam mo Meron yun? akong na-meet din ng time na yun. Nung nag-tour ako, may na-meet ako na couple. Tapos, na sila, on their retirement age na din sila. They invited me dun sa bahay nila. So, after ng tour na yun, Oh, wow! pumunta ako dun sa bahay nila. Tapos, talagang, alam mo, retired na sila as farmers sila. So, biruin mo yun, yung isang compound, ang laki-laki ng compound nila. Tapos, yung bahay nila nandoon, gusto niyang mag-bake ng apple cake para sa breakfast namin nung time na yun. Do you wanna join? Sabi niya na mag-collect daw kami, magtumitas ng apple. Sumakay pa kami ng truck niya kasi po para makapunta dun sa garden nila. Ganun kalaki yung nila. Wow! Tapos namitas kami. Fresh apple, ginawa niyang apple cake. Ang saya din yung feeling na talagang ang ginawa ko noon, lakas loob na talaga kahit hindi ko kilala eh. Kasi in-invite nila ako, so somehow they found yung trust sa akin. Nag-trust na din ako sa kanila. Ayun, so masaya nga yung naging experience na yun. At nakilala ko sila. And hopefully, mabalikan ko sila. Meron pa kami natitirang mga yung GBP, yung mga pera nila before. Kaso nag-change na sila ng papel ng pera nila eh. Hindi na paper, yung poly something. Yung katulad na dito. So, dapat mapalitan namin yun. And ngayon, ang only way na lang para mapalitan siya is dapat yung Bank of England or yung doon na lang. So, pag pumunta tayo doon, may itinerary. Wow. May itinerary na para. Oh, speaking of itinerary, ano ba yung mga hindi nawawalang mga ginagawa mo usually? Usually, kakain, iba sa culture, yung mga hindi nawawalang ginagawa pag nagta-travel ka. Nature tripping. At saka yung mga heritage site. Gustong-gusto ko yung mga parang mga open museum. Like sa Japan, they had the Shirakawa-go Museum. It's yung mga old houses nila in the... Ay, na-preserve. Yeah. It's an open museum. Na-preserve nila yung mga old houses. Ang ganda. Tapos merong overlooking na pwede kang puntahan. Tapos makikita mo yung buong lugar from the top. So, ang ganda. May mga picture kami doon. Isa yun sa mga... Hindi ko talaga nawawala. Gusto ko yung mga museum, open museum, closed museum. Gusto ko yung mga makita yung mga dating mga ginagamit ng unang panahon. I like that. Yeah, parang natutuwa ako yung mga old cars, mga vintage cars, mga I don't know, lahat mga lumang bagay, anything, makina, glasses, baso, lahat ng ginagamit sa bahay. I don't know, I just enjoy that. Parang nakikinita ko na yung bahay ninyo. Kung may isang room siguro kung saan no. Hindi ako collectors. I'm not a collector. Talagang makita mo lang sila. Gusto ko lang siya. Pero ayoko nag-uwi. Gano'n? Ayokong i-keep siya sa bahay na parang ako yung magpapakilala. To take pictures lang. Yes. Gusto ko lang siyang makita at ma-feel. Pero ayoko nang ikino-collect siya na. Ako yung mag-maintain. Ayan ang medyo kinaiba natin. Yan ang dati. Well, dati, parang recently lang nawala na yun eh. Ang like kong gagawin yan, yung postcard. Magpapadala ako ng postcard eh. I got postcard from you. Yan. Lahat ng mga pupuntahan namin, magpapadala kami ng mga postcard. Tapos, pumupulot ako ng bato. May bato ako. Yan, humingi din ako sa'yo. Diba? Ganun yung mga hindi gagawa eh. Then, to wrap up yung travel namin usually, I ended up with a massage. So, magpapamassage ako. Kasi feeling ko, lahat nung nilakad namin, kung ano man yun, napagod ka na eh. So, parang eventually, yun yung conclusion eh. Mayroong massage. Okay. Pero nagko-collect ako ng tumbler. From Starbucks? Yan ba yun? Yeah. Starbucks tumbler na may pangalan ng lugar para ma-remind ako. Pero recently, hindi ko na ginagawa kasi parang nagsasawa na ako na madami. Yun. Oo. Kasi
naging ano na kasi ako, gusto ko kasi minimalist, yung wala masyadong gamit sa bahay. So, O nag-iba ayoko na yung nang... priority. Nadating nga sa point na yan, alam mo yung tama ka nung unang sinabi mo din na pag nag-travel ka, mag-widen yung perspective mo eh. Tapos hindi mo siya mapapansin mo siya na kung saan ka initially nag-stay, pagkalabas mo ng bansa, meron pa palang mas malaking playground kung saan ka Yes, pwede I like the mag-go, word o di playground. ba? Yeah, oo, I like the word playground. Pero, alam mo, at saka alam mo, yung parang marirealize mo na, deserve mo pala yung i-explore yung mundo. Deserve mo pala na palawakin yung mundo mo, hindi lang yung kung ano man yung trabaho mo, yung bahay, pamilya, etc. Marami ka palang pwedeng matutunan pa. Marami ka pang, you know, when I travel, naging ano ako naging mas understanding ako sa tao. That's one thing. No, dati kasi medyo bata ka pa, naisip na madali mong ginajudge yung ibang tao. Pero nung nagsimula akong mag-travel, natutunan ko na hindi mo iba yung mga tao may iba't ibang pinagdadaanan sa buhay. At yung may mga tao may iba't ibang kultura na hindi mo pwedeng sabihin na mali yan. Kasi yung ginagawa natin, sa atin mali yun. Pero sa kanila pala, yun yung tama. So, nag-iba. Yun yung norm. So, naging parang mas flexible yung pananaw ko. Hindi ako naging close sa kung ano yung kinagisnan ko. Nadagdagan at naging mas acceptable ako sa iba't ibang mga ginagawa ng tao. Dati parang pag nakita ko, ganito yung ginagawa niya, mali na yun. Let's say, nagyosi. Sabihin ko, masama yan, nagyosi. Parang ganon. Pero nung nalang ko, ginagawa pala nila yun because sa ibang places, malamig, or part ng culture, or whatsoever. So, nawala yung ganong thought na dahil hindi ganon yung kinalikihan mo, hindi na maganda para sa'yo. You have to understand also kung ano yung pinanggalingan, bakit nila ginagawa yung mga ganong bagay. So, I don't know kung na-explain ko, pero yun. Tama. Naintindihan ko Agree nga ako dun eh. Yeah. Ang nangyari kasi, we've been raised traditionally na pupunta ka sa school, nagbabayad ka ng tuition fee to learn. Pero, aside sa school, traditional school, university, or colleges, merong learnings kang nakukuha through traveling. Na yung payment, siguro nagbayad ka ng flight mo, ticket, accommodation, yung payment mo na yun, I personally sa akin would translate to the tuition fee na binabayaran mo. Kasi meron kang natututunan aside sa immersion, yung experience. Experience in itself is a teacher. And the memories. Oo, tama, di ba? Lalo na, kung magta-travel ka with friends, family, yan, tama, memories mo. Oo, memories talaga. At tuwing babalikan mo siya, ang saya pa rin ng feeling. Pag nalala mo na, nagbiyahe ako dito sa ganitong bansa, ito yung ginawa ko, napapasmile pa din ako. As compared kung in-spend ko yung money, let's say, bumili ako ng bagong bag. Yung saya nun, few months, ganyan. Pero kapag nag-deteriorate na, nasisira na yung bag, parang wala na siyang value. Pero yung travel, pag tinitingnan ko yung mga photos, yung mga videos, ano siya, long-lasting yung effect niya. Tama. Maganda nga talaga eh. And would you recommend na mag-travel yung iba? Mag-travel yung family mo? Yeah, oo. I really recommend kasi marami kang matututunan, mag-iiba yung pananaw mo sa buhay, mas may isip mo na, kasi minsan nako-close ka na pagka-graduate mo, nagkatrabaho ka, mag-asawa ka na and all that. Pero when you travel, sabi mo, pwede po palang gawin to, pwede pala akong magtrabaho sa ibang bansa, pwede pala akong makapunta sa kung saan-saan, i-explore ang iba't ibang panig ng mundo. Marami pa pala akong pwedeng gawin. So I really recommend na mag-travel. Pero wag namang ubusin yung savings. Wag naman ubus-ubos biyaya. Yung hindi naman kailangan na talagang lahat ng parte ng mundo. Kung ano lang yung sa tingin mo is meron yung gusto mong marating. Hindi naman kailangan lahat-lahat talaga, di ba?
yung mga, maggawa ka siguro ng bucket list mo. Ano yung mga Speaking of lugar bucket na gusto list, mong puntahan? gumawa ko niyan. Alam mo, may isang airline na lahat ng flight destination ng airline na yun, ang sabi ko sa bucket list ko, pupuntahan ko lahat yun. So, papalapit ko ng matapos, parang ilan na lang natitira, nag-expand siya, nagdagdag na naman siya. Parang sabi ko, hindi yata matatapos itong bucket list na to. So, tinry ko na rin namin puntahan yung mga pero tuloy siyang nag-expand. Kaya doon kami nakarating sa Dubai at nakapag, yung drop zone. Wow! Yun, doon namin experience yung skydiving. Wow, skydiving yan. Ang punot dulo nun, dahil itong airline na to, isinama niya na ang Dubai sa flight destination niya. Okay. Dahil doon? Dahil doon. Ginawa namin yun. At para pa sa atin, kasi sa passport natin, hindi tayo visa-free or visa on arrival doon Special pa ang pag-handle ng visa doon. Hindi ka makakakuha ng visa sa home country mo. Pinaprocess ang visa doon sa kanila mismo. Inside? Pagdating? Hindi. Before. So before, dapat meron kang contact doon kasi doon nila i-approve Doon ka nagpapadala straight sa kanila. Then once nakuha mo yung approval, pupunta yung paper. Ang laki yung visa mo, ang laki isang bond paper. Tapos yun yung ipapakita mo pagkapasok mo. Kakaiba talaga yung processing ng time. Processing nila ng visa. Tama ka dyan sa visa. Isa yan sa struggle nating mga Pilipino sa pagbabiyahe dahil every time ilan lang yung mga bansa na visa-free para sa Pilipino na we can travel for like 30 days or 90 days visa-free. Most of the countries kailangan mo kumuha ng visa. So, ang ginagawa ko dyan 6 months before the flight talaga, kinukuhanan ko na nag-apply na ako ng visa. Yun. Ang mahirap doon yung mag-provide ng financial proof. Yung proof of income, financial capacity, usually. Tapos itinerary, nanghihingi pa sila. Tapos certificate of employment. Kailangan prepared ka mentally, physically, at lalo na financially. So, financially, kahit hindi basta kung kailan mo maisip. Kahit na nire-recommend natin na lahat mag-travel, ideally, para ma-explore mo nga, may financial aspect kasi siya So, kailangan mo i-consider kung financially capable ka ba. Mamaya, inutang mo lang siya. Naglipad ka, nagsaya ka. Pag uwi mo, lungkot na lungkot ka siguro kung ano binabayaran mo. Talagang may added responsibility siya. Aside dun sa hindi lang basta nagta-travel unless pinanganak ka talaga na hindi mo na problemahin book ka lang ng books, sige push mo yan. Pero sa mga kagaya natin na mga ordinaryong tao, so kailangan natin pag-ipunan para makapag-gaya tayo. Kaya ako, may bucket list lang ako, hindi ko pangarap na puntahan lahat. Meron lang akong mga destination na gusto kong makita. Alam mo ba kung bakit ako nagsimula ng ganyan? Bakit? Kasi yung nanay ko dati ay nagpupunta sa ibang bansa. Tapos, nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Tapos, pag umuwi siya, meron siyang dalang magazine ng Philippine Airlines. Bata pa ako noon, elementary ako. Tapos, nakikita ko doon yung mga destination ng airplane. Sinabi ko talaga. May mapa yun, natandaan ko yun. May mapa yun. Tapos, doon sila Tapos, i-feature nila yung iba't ibang mga bansa. So, doon ko nakita yung Paris, doon ko nakita yung Niagara Falls, doon ko nakita yung Statue of Liberty. So, parang sabi ko, gusto kong puntahan tong mga. So, doon na nung bata pa lang ako, naisip ko na gusto kong puntahan yung mga landmarks sa iba't ibang bansa. So, tama ko din. Tinatrace back ko kung saan nga nagsimula sa akin Nung time na yun, ayoko din mag-airplane. Kasi, nagsusuka ako. So, hindi ko na kaya nang bumiyahe na hindi ako nahilo or So, mas preferred ko na through land. Syempre, kung through land, restricted kung saan ka lang makakapunta Kasi talagang kailangan mong lumipad. Within the country ka lang. Oo. Ang nangyari nun, dati pa natatandaan ko kapag bumabiyahe, ganyan, parang ang connotation ng lumipad through an airplane is mayaman ka Kasi sobrang mahal. Tama. Exactly, Nung lumabas na tong mga budget airlines, parang dun biglang agree. dumami na.
Noon talaga ang nag-a-abroad lang ay OFW, wala masyadong nag-a-abroad unless mayayaman talaga na tao, yun sila nakakapagpasyal-pasyal sila. Yun nga, yung nagkaroon ng mga budget airlines, yun naging affordable na rin sa ibang Tama. mga tao ang pagta-travel. Yun. So, yun. Sana nire-recommend ko talaga, lalo na yung mga kabataan na nasa edad 20 years old, maganda kung makakapagbiyahe at ma-experience nyo. Gustong-gusto ko yung culture ng Western. Kasi yung kabataan nila, meron silang mga program na nade-deploy or meron silang allowed sila na tumira sa ibang Western countries for a year. Tapos doon allowed silang mag-work. Tapos yun, na-explore nila yung lugar, tapos na-open up yung mga mind nila kung ano ba talaga yung gusto nilang gawin sa buhay nila. Yeah. Kasi na-immerse sila sa ibang kultura. So I hope sana ganun din yung mga kabataan sa atin na ma-open up sa ganung system. I agree. Tama nga yan. Maganda din yan. Para saan naman ang pag sa pamilya mo, sariling pamilya mo, Europe pa rin. Europe pa rin. Actually, alam mo yung anak ko, nag-start kami siya mag-travel simula nung nag 1 year old siya. So marami na siyang narating. Yung iba naalala niya, yung iba hindi niya naalala. Pero marami naman siyang pictures. So pinapakita ko na lang sa kanya yun. Oo. Yeah. So, yan na lang yung bansa na hindi talaga namin na-explore. The Europe. Yung continent na yung Europe. Continent. Continent, I mean. Yeah. Same. Nung nakakuha kami ng clearance from the PDEA na pwede na siya mag-travel. Parang COVID, diba? kinuhanan kagad din ng passport. Nakakuha siya ng passport. Hindi pa siya makaupo. So yung picture niya na kailangan mong mag-ihiga siya para yun ang passport picture niya para makapagkuha siya ng passport. Yun yung plan namin before siya mag 1 year old. Doon na kami nag-celebrate ng 1 year old doon sa pinuntahan niya. So nag-Australia nung time na yun. Tapos may pinuntahan kami. Para siyang yung tower natin dito. Parang revolving tower din siya, nalimutan yung tower na yun eh. Tapos nagbigay sila ng cake niya. Bata siya, baby pa siya in a way. So simpleng cake lang para i-celebrate yung birthday niya ng time na yun na nag-offer sila. Nakakaliw nga yun. Masarap din ng feeling. Kakaiba din yung feeling na may bata kang kasama sa biyahe. Kasi parang priority, nasa priority lane ka, kasama ka dun sa mga seniors and traveling with children. So masarap na nasa una kang na walang kang added fee na babayaran. Naalala ko nga, biglang nag-flashback sa akin yung traveling. Because of that, yung anak ko, hindi siya mahirap ibiyahe. Napaka-behave niya sa eroplano, hindi siya maligalig sa bus, sa kahit saan, tahimik lang siya. Nasanay na kasi siya simula nung maliit pag nagbiyahe. So hanggang ngayon, sanay siyang magbiyahe. Tahimik lang siya, behave lang siya sa biyahe kahit napakalayong biyahe. Ang gawin namin dati niyan, dun sa playground, sa airport, maglaro muna siya. Talagang papagurin mo eh. Kasi para pag nag-board na kayo, parang nap time na yun, or pagod na siya, matutulog na lang talaga siya. Para hindi siya mag-bore. Hindi, tsaka nakakahiya sa mga kasabay mo sa plane. Kasi marami rin nagpapahinga, mga pagod, may mga, alam mo, mga puyat, na impake nila. So, ako as much as possible, ayoko rin nang maingay yung anak ko. Pero, napaka-behave naman nung anak ko nung nagbibiyahe. So, may kakilala akong ganyan, self-confess, ayaw niya ng nakakarinig na umiiyak na bata na shout out, alam mo na kung sino ka. Pero respect naman. Kung ganun talaga yung preference nilang, ayaw nilang may umiiyak, understandable naman. May earplugs. Oo. May mga tao kasing sensitive din talaga sa sound. Masakit din, kahit naman tayong parents, masakit din na minsan yung iyak ng bata. Lalo na kung talaga. So, kaya nga, so tayo dapat yung nag-a-adjust. So, yun. Marami pa tayong pag-uusapan. Pwede napakadami nating pwede pag-usapan pagkuha ng visa
sa Yep. iba't ibang bansa na Mga gusto natin tips, puntahan, tricks. trips. So, Comment down kung below kung anong mga kung gusto meron ninyong kayong maging topic, gustong maging topic, suggestions yes. for future topic, budgeting, traveling with your kids, kung paano bang mas maganda or effective way or safe way to travel with them in a much more fun and na experience sa lahat sa buong family para hindi naman stressful. Kung gusto nyo rin sagutin namin ang mga tanong about sa diploma ba o diskarte, pwede din natin pag-usapan yan sa ating mga susunod na Ganun. Meron mga topic. ganun comment down below mo. So, kung meron po kayong gustong topic na i-discuss, pag-usapan at bibigyan namin yan ng comment, then ito naman po ay base lamang sa aming experience. Yeah. Hindi naman namin ini-insist ang aming mga suggestion. Kung ito ay para lang makatulong kami sa mga taong gustong magkaroon ng answer sa kanilang mga tanong. So, yeah. Yep, alright. So, Go ahead, let us friends. know. At kung meron pa kayong mga added question, nandiyan naman ang comment box. At hanggang sa muli, ako ulit si Prince. At ako si Eloy. At At bye! kita-kita tayo sa susunod na Kapehan. Kapehan! Bye!